Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pagkatao nang marinig ko ang sarili kong asawa na ibinebenta ang dangal ng aming pamilya para sa isang sandaling kaligayahan. Habang tinitiis ko ang amoy ng sakit at hirap sa piling ng kanyang inang may sakit, si Jose ay nagpapakasasa sa bisyo at kasinungalingan. Wala na ang Maria na martir, si Silang ang isang babaeng babawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Hanggang kailan mo kayang magtiis bago ka lumaban? Alamin ang hangganan ng pag-ibig at pagtataksil. Ano bang pakialam ko kung mamatay na siya? Pagod na akong magpanggap na mabuting anak at lalong pagod na akong makita ang pagmumukha mong parang laging pinagsakluban ng langit at lupa. Huwag mo akong obligahin sa matandang yan, Maria. Dahil sa totoo lang, pareho lang kayong basura at pabigat sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga laslas ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan sa loob ng maliit at madilim na kusina. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw na kasing puti ng busilak niyang hangarin, maingat na hinalo at nilagyan ng kaunting luya para gisingin ang pandama ng kanyang biyenan. Sa kanyang kanang kamay naman ay ang huling 50 piso na itinago niya sa ilalim ng banig, ang perang pambili sana ng maintenance na gamot ni Aling Tess para sa araw na yon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa pag-aalaga sa babaeng hindi naman niya kadugo. Habang ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana ay nakatayo sa kanyang harapan, amoy alak at may bahid ng madilim na mundo ng bisyo sa kanyang mga mata. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang mangkok sa ibabaw ng hapis na mesa. Hindi siya sumigaw, hindi siya humiyaw. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig ng kanyang naramdaman. Ang mga daliri niyang magaspang dahil sa walang tigil na paglalaba at paglilinis ay nagsimulang manginig at ang 50 pisong papel ay nalaglag sa sahig na semento nang hindi niya namamalayan. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay hindi narinig ng tenga, ngunit umalingaw-ngaw ito sa kanyang kaluluwa bilang tanda ng kanyang huling sentimo ng pag-asa. Tiningnan niya si Jose, ang lalaking dating nagpapatibok ng kanyang puso, na ngayon ay tila isang estrangherong puno ng puot. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga, at ang paligid ay unti-unting lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinapaagos. Jose, 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa inyo ng walang reklamo. Ang tanging naisambit niya sa isang paos na tinig na halos hindi na marinig sa loob ng silid. Ang bawat salita ay tila isang butil ng buhanging itinapon sa malawak na karagatan ng kawalang bahala ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang pintuan ng silid ni Aling Tess, kung saan ang matanda ay nakahiga, walang kalaban-laban at tanging ang mahinang paghinga ang nagpapatunay na naroon pa ito. Ang sakripisyo ni Maria ay hindi lamang para sa tungkulin. Ito ay dahil sa pag-ibig na itinanim sa kanya ng kabutihan ng matanda noong mga panahong nagigiam ay ulila na. Ngunit ngayon, ang pag-ibig na yon ay tinitipak ng sarili nitong anak, dinudurog ng mga kamay na dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Lalong tumalim ang tingin ni Jose habang dinadampot ang nalaglag na pera sa sahig. Walang pasubali itong isinilid sa kanyang bulsa bago tinalikuran ang asawang luhuan. Ang bawat hakbang ni Jose papalayo ay tila isang malakas na tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Maria. Naiwan siyang mag-isa sa kusina, kasama ang usok ng lugaw na dahan-dahang nawawalan ng init, katulad ng kanyang pangarap na isang buong pamilya. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pilit na pinatatatag ang nanlalambot na mga tuhod. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malaking katanungan na bumabalot sa kanya sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang puso
ang paulit-ulit na pagdurog dito ng taong pinili mong mahalin? Saan nga ba nagtatapos ang hangganan ng utang na loob at saan nagsisimula ang karapatan ng isang babaeng itayo ang kanyang sariling dangal? Sa bawat tibok ng kanyang nagdurugong puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang huling umaga na hahayaan niyang ang kanyang luha ang maging tanging lasa ng kanyang buhay? O may natitira pa bang lakas sa ilalim ng kanyang mga sugat upang hanapin ang liwanag na matagal nang ipinagkait sa kanya? Sabi nila, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng salapi. Pero bakit parang ang kabayaran ay ang mismong kaluluwa at buhay ko na? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Maria habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng basang bini ang nanunuyong balat ni Aling Tess. Sa bawat pagdampi ng tela sa payat na braso ng matanda, tila bumabalik sa alaala ni Maria ang nakaraan. Ang panahong siya ay isang batang ulila, walang matuluyan, at walang makain sa malupit na lansangan ng Maynila. Si Aling Tess ang nagbukas ng pinto. Si Aling Tess ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng damit, at ng pagkakataong mabuhay ng may dangal. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Maria ay nakatanikala sa kabutihang yon, isang matamis na alaala na ngayon ay naging mapait na gapos sa kanyang kasalukuyan. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Hanggat humihinga ako, hindi ko kayo pababayaan. Bulong ni Maria, bagamat ang kanyang sariling hininga ay kinakapos. Dahil sa bigat ng dibdib, ang silid ay amoy gamot at amoy ng unti-unting pagpanaw. Isang amoy na pilit niyang nilalabanan ng bango ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nilalamon ng ingay mula sa labas ng kanilang bintana. Maria, Maria, lumabas ka nga rito. Nakita ko na naman ang asawa mong si Jose. Mukhang lutang na naman sa kanto. Ang tinig ni Aling Marites, ang kapitbahay na tila walang ibang ginawa, kundi maghasik ng pait, ay tumagos sa dingding na lawanit. Ang tatlong sunod-sunod na paghampas sa kanilang pintuan ay nagdulot ng panginginig sa mga kamay ni Maria. Alam mo Maria, kung naging maayos ka lang na asawa, baka hindi nagkakaganyan si Jose. Masyado mo kasing tinutuon ang pansin mo sa biyenan mo, nakakalimutan mo ng pagsilbihan ang lalaking nagpapakain sa inyo. Lalong humigpit ang hawak ni Maria sa bimpo. Ang bawat salita ni Marites ay tila mga asin na ibinubudbud sa kanyang sariwang sugat. Ang kawalang katarungan ay sumisikip sa kanyang lalamunan. Si Jose ang nagpapakain sa kanila. Mula nang malulong ito sa masamang bisyo, si Maria na ang naglalaba para sa ibang tao. Si Maria na ang nagtitinda ng kakanin sa kanto at si Maria na ang nagsasanla ng bawat piraso ng kanyang dignidad para lamang may maibili ng gatas at gamot. Dahan-dahang tumayo si Maria at binuksan ang pinto. Sinalubong niya ang mapanghusgang tingin ni Aling Marites na nakapamaywang pa. Aling Marites, may sakit po ang biyenan ko. Kung wala po kayong maitutulong, sana ay hayaan niyo na lang kaming tahimik. Mahinahong tugon ni Maria, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na bihira niyang ipakita. Aba, ikaw pa ang matapang? Kaya ka iniiwan ng asawa mo dahil wala kang utang na loob sa pamilyang tumanggap sa'yo. Bulyaw ni Marites bago ito tumalikod at naglakad palayo. Bit-bit ang mga tsismis na tiyak nakakalat sa buong barangay bago lumubog ang araw. Nanatiling nakatayo si Maria sa pintuan. Pinagmamasdan ang dumi sa kanilang bakuran na hindi na niya malinis-linis dahil sa pagod. Ang hangin ay mabigat. Tila may nagbabadya pang mas malakas na unos. Nabalik lamang ang kanyang huwisyo nang marinig niya ang kalansing ng mga bote sa loob ng silid ni Jose. Mabilis siyang pumasok at doon ay tumambad sa kanya ang isang tanawing mas masakit pa sa anumang sampal. Si Jose ay nakaupo sa sahig, nakakalat ang mga gamit ni Aling Tess mula sa lumang aparador. Hawak-hawak nito ang isang maliit na kahon na gawa sa nara, ang kahon kung saan itinatago ni Aling Tess ang mga huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Jose,
Ano ang ginagawa mo diyan? Ibalik mo yan. Kay nanay iyan. Sigaw ni Maria habang sinusubukang agawin ang kahon. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Jose. Dahilan upang mapaupo si Maria sa matigas na sahig. Tumahimik ka. Kailangan ko ng pera. May nakapagsabi sa akin na may itinatagong alahas dito. Ang matandang yan. Kung hindi mo ilalabas ang kung anong meron pa kayo, ibebenta ko ang mga papel na ito. Isang bungkos ng mga luma at dilaw na papel ang iwinasiwas ni Jose sa harap ng mukha ni Maria. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang makilala ang isa sa mga papel. Isang dokumento na may lagda ni Aling Tess, ngunit may mga sulat kamay sa gilid na hindi pamilyar sa kanya. Isang papel na tila isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ano yan, Jose? Anong kasunduan yan? Ang nangangatal na tanong ni Maria. Ngumisi si Jose. Isang ngising puno ng kasamaan at kasakiman. Ito ang magiging tiket natin sa kayamanan. O ang magiging dahilan kung bakit kayong dalawa ng matandang yan ay maghihingalo sa lansangan. Mamili ka, Maria. Ang katotohanan o ang inyong kaligtasan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sa gitna ng dilim, isang puting papel ang naging mitya ng isang bagong panganib na hindi inasahan ni Maria. Sino ang may-ari ng lagdang iyon? At anong uri ng kasalanan ang nakatago sa likod ng mga salitang nakasulat sa papel na hawak ng kanyang asawa? Hayaan mo na siyang mamatay, Maria. Sa totoo lang, mas mapapahinga tayong lahat kapag nawala na ang pabigat na yan. Huwag mo nang ubusin ang hininga mo sa isang katawang wala nang pakinabang. Ang bawat salitang binitiwan ni Jose ay tila mga tipak ng yelong bumabagsak sa nag-aapoy na dibdib ni Maria. Sa mga sandaling iyon, ang silid ay binalot ng isang nakakangilong tunog ng paghihirap. Hindi mula sa bibig ni Aling Tess, kundi mula sa bawat gurgulyo ng hangin sa kanyang lalamunan na pilit na humahanap ng labasan. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila may nakikitang hindi nakikita ng mga buhay at ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kumot na nilabhan ni Maria ng may buong pag-asa. Mabilis na lumapit si Maria sa tabi ng higaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na noo ng kanyang biyenan. Jose, tulungan mo ako. Kailangan nating dalhin si nanay sa ospital. Hindi na siya makahinga ng maayos. Ang pagsusumamo ni Maria, ang kanyang boses ay basag, puno ng pait, na tila isang sugat na muling binuksan. Tumingin siya sa kanyang asawa, umaasang makakakita ng kahit katiting na bahid ng pagkatao sa mga matang dati, ay tinitingnan siya ng may pagmamahal. Ngunit si Jose ay nanatiling nakasandal sa hamba ng pinto. Seryosong pinaglalaruan ang isang lighter sa kanyang kamay. Ang apoy nito ay sumasalamin sa kawalan ng pakiramdam sa kanyang mukha. Wala tayong pera, Maria. At kung meron man, hindi ko sasayangin sa isang taong malapit na ring ibaon. Gamitin mo ang utak mo, hindi ang pusong puro drama. Tugon ni Jose bago ito tuluyang tumalikod at iniwan ang asawa sa gitna ng desperasyon. Naiwan si Maria na tanging ang sariling hikbi at ang hirap na paghinga ni Aling Tess ang kasama. Ang bawat segundo ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri at doon ay kuminang ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang kanyang singsing sa kasal. Ito na lamang ang natitirang mahalagang bagay na pag-aari niya, ang simbolo ng isang pangakong matagal nang nilapastangan ng kanyang asawa. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Maria ang singsing. Ang paghila nito sa kanyang daliri ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng posibilidad na mawala ang babaeng itinuring niyang tunay na ina. Sa ilalim ng nagbabadyang ulan, tumakbo si Maria palabas ng bahay. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang lumang duster. Ang bawat hakbang niya ay isang panalangin, isang pakikipagkarera sa kamatayan na tila humahabol sa kanyang likuran.
Pagdating sa kanto, ang tanging sanglaan ay malapit ng magsara. Ang ilaw nito ay aandap-andap, tila nakikiramay sa kanyang sitwasyon. Pakiusap, suklihan niyo na ito ng kahit magkano. Kailangan ko lang madala sa ospital ang nanay ko. Ang pagmamakaawa ni Maria sa harap ng rehas ng sanglaan. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang buong pagkatao ay nakasandal sa kabutihan ng isang estranghero. Nang hawakan niya ang perang kapalit ng kanyang singsing, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang bigat. Ang pera ay papel lamang, ngunit para sa kanya, iyon ay ang kanyang huling dangal na isinakripisyo sa altar ng tungkulin. Mabilis siyang kumuha ng tricycle at bumalik sa bahay upang kunin ang matanda. Sa tulong ng driver, maingat nilang isinakay si Aling Tess na tila isang sanggol na walang kalaban-laban. Habang lula ng tricycle patungo sa ospital, ang ulo ni Aling Tess ay nakasandal sa balikat ni Maria. Ang bawat pagyanig ng sasakyan sa bakubakong kalsada ay tila isang paalala ng malupit na realidad. Tumingin si Maria sa madilim na langit at isang tanong ang dumurog sa kanyang natitirang lakas. Bakit kailangang ang mga taong marunong magmahal ang laging pinapasan ang krus ng mga taong marunong lamang manakit? Sa bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos, tila sumasabay ang langit sa kanyang pananahimik. Ngunit sa gitna ng lamig, isang bagay ang naramdaman ni Maria. Ang mahinang pagpiga ng kamay ni Aling Tess sa kanyang braso. Isang senyas, isang pasasalamat, o marahil ay isang babala sa paparating na mas malaking lihim na sisira sa lahat ng alam ni Maria tungkol sa pamilyang kanyang ipinaglalaban. Anong uri ng katotohanan ang naghihintay sa kanila sa loob ng puting pader ng ospital? At ano ang gagawin ni Maria kapag nalaman niyang ang singsing na kanyang isinakripisyo ay ang unang hakbang lamang sa isang mahaba at madugong landas ng pagtataksil? Ang alaala ng aking mga magulang ay hindi isang negosyo, Jose. Pero kung ito ang tanging paraan para hindi mamatay ang taong nagturing sa akin na anak, handa akong maging pulubi sa sarili kong bayan. Ang tinig ni Maria ay mahina, ngunit may lalim ng isang dagat na puno ng hinanakit. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliit at abandonadong kubo sa dulong bahagi ng kanilang probinsya. Ang amoy ng tuyong damo at alikabok ng nakaraan ay humahaplos sa kanyang mga sentido. Dito siya lumaki. Dito siya tinuruan ng kanyang yumaong ama na ang lupa ay buhay at ang dangal ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit anong halaga. Ngunit ngayon, hawak niya ang isang lumang titulo ng lupa, ang tanging pamana ng kanyang mga magulang na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang huling sandigan ng kanyang kinabukasan. Sa labas ng kubo, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Ang init nito ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi nagpapaalala sa kanya ng tuyot na realidad ng kanyang buhay. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon ni Aling Tess. Ang perang nakuha niya mula sa isinanglang singsing ay parang isang patak ng tubig sa nagbabagang apoy. Mabilis na naglaho sa loob lamang ng isang gabi sa ospital. Dahan-dahang hinaplos ni Maria ang haligi ng kubo. Ang magaspang na kawayan ay tila sumasagot sa kanyang hapdi. Bawat ukit at bawat dumi sa pader na yon ay may kwento ng kanyang kabataan. Dito siya nangarap na magkaroon ng sariling pamilya na puno ng pagmamahalan, malayo sa pait na nararanasan niya ngayon. Ang pagpirma sa dokumento ng pagbebenta ay tila pagputol sa huling ugat na nag-uugnay sa kanya sa kanyang pinagmulan. Maria, pirmahan mo na. Sayang ang oras. Baka magbago pa ang isip ng buyer. Ang boses ng isang lalaki sa kanyang likuran ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Mang Tasio, ang matagal nang nag-aalaga sa lupang yon, ay may bakas ng lungkot sa mga mata, ngunit alam niyang wala ng ibang pagpipilian ng babae. Nang ilapat ni Maria ang panulat sa papel, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang butil ng luha
na natuyo na sa kanyang mga mata. Sa bawat kurit ng tinta, unti-unting naglalaho ang imahe ng kanyang ama at ina. Ang sakripisyong ito ay hindi na lamang tungkol sa tungkulin. Ito ay isang pagpapakita ng kabutihang higit pa sa dugo. Ang pagiging martir ay may hangganan, ngunit ang pagmamahal na itinanim ni Aling Tess sa kanya noong siya ay walang-wala ay isang utang na loob na ngayon ay binabayaran niya ng kanyang buong pagkatao. Bit-bit ang bag na naglalaman ng pera, bumalik si Maria sa Maynila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus ay tila bumibiyak sa kanyang puso. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay upang kumuha ng ilang gamit para sa ospital, isang hindi inaasahang tanawin ang tumambad sa kanya. Si Jose ay naroon, hindi amoy alak, kundi may suot na malinis na polo. Nakaupo ito sa sala at tila may hinihintay. Pagkakita sa asawa, tumayo ito at ngumiti. Isang nangiting hindi naabot ang mga mata. Balita ko, nagpunta ka sa probinsya, Maria. At balita ko rin, may dala kang malaking bag. Ang malambing ngunit nakakapangilabot na tono ni Jose ay nagpatayo ng balahibo ni Maria. Huwag mong sabihing balak mo akong suluhin sa grasya. Mag-asawa tayo, di ba? Sa hirap at ginhawa. Niyakap ni Maria ang kanyang bag ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela nito. Ang takot ay hinaluan ng matinding pagkamuhi. Alam ni Jose. Alam ng demonyong ito na may pera siya. Ang bawat sentimo na dapat ay pambayad sa buhay ng kanyang ina ay tila nakikita na ni Jose bilang tiket sa kanyang mga bisyo. Para ito kay Nanay Jose, isang kusing, hindi mo mahahawakan. Ang matigas na sagot ni Maria habang dahan-dahang umaatra patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, narinig niya ang isang tunog mula sa silid ni Jose, ang tunog ng pagbukas ng isang pinto na hindi dapat nabubuksan. Doon, sa anino ng pintuan, ay nakatayo ang isang lalaking hindi kilala ni Maria. May hawak na mga dokumentong tila pamilyar sa kanya. Masyado kang madamot, Maria. Bulong ni Jose habang dahan-dahang lumalapit. Kung ayaw mong ibigay ang pera, baka gusto mong malaman na ang lupang ibinenta mo ay baka hindi lang pala iyon ang property na dapat ay sa atin. Isang malamig na hangin ang pumasok sa bukas na bintana, tila nagdadala ng mga bulong ng isang mas malalim at mas madilim na lihim. Anong kinalaman ni Jose sa lupain sa probinsya? At sino ang lalaking nasa loob ng kanilang bahay? Sa gitna ng labanang ito para sa buhay ni Aling Tess, napagtanto ni Maria na ang kanyang asawa ay hindi lamang isang lulong sa bisyo. Siya ay isang arkitekto ng isang mas malaking kataksilan na ngayon pa lamang nagsisimulang mabuo. Maniwala ka sa akin, Maria. Lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa ito, para sa anak natin. Huwag mo namang isipin na ganoon ako kasamang tao. Mahal kita at alam mo kung gaano ko gustong maging maayos ang lahat para sa pamilya natin. Ang bawat salitang binitawan ni Jose ay tila pulot na may halong lason. Dahan-dahang dumadaloy sa pandaman ni Maria. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng mapanlinlang na pagsisisi, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bag na mahigpit na yakap ng asawa. Ang mga daliri ni Jose ay dahan-dahang gumapang sa balikat ni Maria. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila malamig na katawan ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng alak na dati ay palaging kasunod ni Jose ay napalitan ng bango ng mamahaling pabango, isang banyong amoy na tila lalong nagpapatindi sa kanyang kaba. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok sa loob ng kanyang dibdib, nagbababala na huwag magpaloko sa mapagkunwaring anyo ng lalaking nasa kanyang harapan. Jose, bitawan mo ako. Ang tanging naisagot ni Maria sa isang pabulong na tinig. Ang kanyang mga kuko ay lalong bumaon sa tela ng bag, tila doon lamang siya nakakakuha ng lakas upang hindi tuluyang manghina
sa ilalim ng manipulasyon ng kanyang asawa. Ang perang ito ay para sa operasyon ni nanay. Ibinenta ko ang huling alaala ng mga magulang ko para lang dito. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa pagmamahal habang nakatayo riyan ang taong hindi ko kilala sa loob ng bahay natin. Bahagyang tumawa si Jose, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Siya si Attorney Santos Maria, isang kaibigan na tutulong sa atin. Akala mo ba, ikaw lang ang nag-iisip para kay nanay? Ang perang iyan, kung gagamitin natin sa tamang investment, mas lalaki pa yan. Hindi lang operasyon ang mababayaran natin, kundi pati na rin ang kinabukasan ng anak mo. Isipin mo naman ang bata, Maria. Gusto mo ba siyang lumaki sa hirap? Ito ang maling awngaw na karayom sa puso ni Maria, ang gamitin ng kanyang anak bilang panakot at panggigipit. Ang bawat salita ni Jose ay isang hakbang patungo sa pagbuwag ng natitirang tiwala ni Maria sa kanyang sarili. Ang gaslighting na ito ay tila isang makapal na hamog na bumabalot sa silid, ginagawang malabo ang tama at mali. Tumingin si Maria sa estrangherong tinawag na Attorney Santos. Ang lalaki ay nananatiling tahimik sa anino. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang hawak ang mga dokumentong may mga selyo ng gobyerno. Ang mga papel na yon ay hindi mukhang para sa pag-aalaga ng may sakit. Ang mga yon ay mukhang mga kasulatan ng paglilipat ng ari-arian. Anong klaseng investment, Jose? At anong kinalaman ng mga papel na yon sa lupang ibinenta ko sa probinsya? Ang matapang na tanong ni Maria, bagamat ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig. Dahan-dahang lumapit si Jose. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ng kay Maria. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ng asawa. Ang lupa sa probinsya ay simula pa lang, Maria. Alam mo ba na ang matandang yan, si nanay, ay may itinatagong titulo sa Batangas? Isang lupang mas malaki at mas mahal kaysa sa ibinenta mo? At ang titulong iyon ay nakapangalan sa kanya, pero may pirma mo na rin bilang witness. Kung ibibigay mo sa akin ang pera ngayon, mapapabilis natin ang paglipat ng pangalan. Para sa atin din ito, asawa ko. Ang mundo ni Maria ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Jose ay nagbukas ng isang bagong pinto ng kataksilan. Ang lihim na sinabi ni Aling Tess sa ospital ay tila alam na rin ni Jose. O baka mas marami pa siyang alam kaysa sa kanya. Ang manipis na linya sa pagitan ng pag-aalaga at pagnanakaw ay tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bahay ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Isang malakas na pagkatok ang narinig sa kanilang pintuan, ngunit hindi ito ang ordinaryong katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang madiin at awtoritanyong paghampas sa kahoy. Sino ang nasa labas? At bakit biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jose mula sa pagiging mapagmahal tungo sa isang matinding takot? Sa gitna ng mabuhay na sitwasyon, napagtanto ni Maria na ang pera sa kanyang bag ay hindi lamang pambili ng buhay para kay Aling Tess, kundi ito rin ang mitya ng isang digmaang pampamilya na hindi niya kailanman ninais na salihan. Anong lihim ang itinatago ni Jose na nagpapaputla sa kanya ngayon? At ang Attorney Santos ba na kasama niya ay tunay na kakampi? O isa pang buwaya na naghihintay ng tamang pagkakataon upang lamunin ang lahat ng pinaghirapan ni Maria? Huwag kang hangal, Cindy. Hindi ko mahal ang babaeng yan. Si Maria, isa lang siyang kasambahay na may lisensya ng kasal. Siya ang taga-alaga ng nanay ko at siya ang taga-ipon ng perang gagamitin natin para makaalis sa butas na ito. Konting tiis na lang, makukuha rin natin ang lahat sa kanya. Ang bawat salitang binitawan ni Jose ay tila mga patak ng asidong tumatagas sa puso ni Maria habang nakatayo siya sa dilim, nagtatago sa likod ng makapal na kurtina ng kanilang bintana. Ang authoritative na katok na naririnig kanina ay hindi pala mula sa mga awtoridad, kundi mula sa isang babaeng maikli ang buhok, balot ng mamahaling alahas,
at may ngiting tila pag-aari ang buong mundo. Si Cindy, ang babaeng matagal na palang kasabot ni Jose, sa likod ng kanyang mga kunwaring pagluha at pagsisisi. Nanginig ang buong katawan ni Maria. Ang bag na naglalaman ng perang pambayad sana sa operasyon ni Aling Tess ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng bato. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanlalambot at ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila kinakapos ng hangin sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ang pagtataksil ni Jose ay hindi lamang sa kanilang sumpaan. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa bawat magandang alaala na pinanghahawakan ni Maria sa loob ng 10 taon. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita ni Maria kung paano haplusin ni Jose ang pisngi ni Cindy, isang haplos na puno ng pagsuyo na hindi kailanman naramdaman ni Maria kahit sa mga sandaling akala niya ay masaya sila. Ang mabilog na buwan sa labas ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang tunay na anyo ng demonyong pinili niyang paglingkuran. Ang maskara ni Jose ay tuluyan ng nalaglag at ang tumambad ay isang lalaking walang kaluluwa, handang itapon ang sariling ina at asawa para sa isang buhay na puno ng karangyaan at bisyo. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa titulo sa Batangas? Ang tanong ni Cindy, ang kanyang boses, ay tila huni ng isang ibon na nagbabadya ng kamatayan. Sabi mo, nalaman na rin niya mula sa matanda. Ngumisi si Jose, isang ngising nagpatayo ng lahat ng balahibo ni Maria. Hayaan mo siyang mag-isip, tip, hanggat hawak ko ang emosyon niya, hanggat iniisip niyang kailangan niya ako. Susunod siya sa bawat kumpas ko. Maria is a martyr, Cindy, at ang mga martyr madaling mauto. Kapag nakuha ko na ang pera sa bag na yon, itatapon ko na siya kasama ng matandang malapit na ring mamatay. Ang bawat kataga ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maria. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay tila umiikot sa bilis ng kanyang nararamdamang puot. Ang pagmamahal na itinanim niya ay inani ni Jose bilang isang pagkakataon upang siya ay yurakan. Napakapit si Maria sa gilid ng pader. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang pintura hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga daliri. Ngunit ang hapdi sa kanyang kamay ay wala pang kasing sakit ng katotohanang siya ay naging isang kasangkapan lamang sa isang madilim na laro. Sa gitna ng kanyang pighati, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mahinang pagpiga ng kamay ni Aling Tess sa ospital. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang pagpigang iyon ay hindi lamang pasasalamat. Iyon ay isang huling babala. Isang babala laban sa sariling anak ng matanda. Dahan-dahang umatras si Maria, pinipilit na huwag gumawa ng anumang ingay na makakagising sa atensyon ng dalawang traidor sa labas. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang ritual ng pagluluksa para sa kanyang patay na pag-ibig. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Kung si Jose ang arkitekto ng kanyang pagbagsak, siya naman ang magiging tagapagtanggol ng kanyang sariling kinabukasan. Nang makapasok siya sa silid, mabilis niyang kinuha ang kanyang mga dokumento at ang pera. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang Maria na laging umiiyak ay wala na. Ang natira ay isang babaeng handang makipagdigma sa gitna ng gabi. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sinundan ng biglang pagbuhos ng ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi sa loob ng bahay na yon. Ngunit sa gitna ng ingay ng ulan, narinig ni Maria ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Sino ang papasok? Si Jose ba na handa nang kunin ang lahat sa kanya? O ang Attorney Santos na may bit-bit na mas malalim pang panganib? At sa gitna ng dilim, mayroon nga bang sapat na lakas si Maria upang takasan ang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya? Huwag kang umiyak, anak. Hindi karapat-dapat ang mga luha mo para sa isang taong hindi alam ang halaga ng katapatan. Tandaan mo, Maria,
Ang isang babaeng marunong magtiis ay may hangganan, ngunit ang isang babaeng marunong lumaban ay walang katapusan. Ang mahinang boses na yon ay tila isang himala sa gitna ng malamig at payapang silid ng ospital. Halos gumuho ang mundo ni Maria nang makitang dilat ang mga mata ni Aling Tess. Mga matang puno ng linaw at pagmamahal, malayo sa dating nanlalabo at tila wala sa sarili. Sa labas, ang dilim ng gabi ay nababaklas na ng unang sinag ng bukang liwayway. Ngunit sa loob ng silid na yon, isang mas matinding liwanag ang nagsimulang magningning. Dali-daling lumapit si Maria at hinawakan ang nangangatal na kamay ng kanyang biyenan. Nanay, gising po kayo. Salamat sa Diyos. Ang tanging naisambit niya sa gitna ng kanyang paghagulgol. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa lahat ng pagtataksil at pagod na naranasan niya sa piling ni Jose. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit na narinig niya mula sa usapan ni Jose at Cindy sa likod ng kurtina ay tila pansamantalang naglaho dahil sa presensya ng babaeng itinuring niyang tunay na ina. Hinawakan ni Aling Tess ang pisngi ni Maria. Ang kanyang mga daliri ay kasinggaan ng isang pakpak ng paru-paro. Narinig ko ang lahat, Maria. Narinig ko ang bawat panlalait ng sarili kong anak sa'yo. Narinig ko ang bawat sakripisyo mong hindi niya nakita. Bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagsisisi at matinding puot sa sariling dugo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil naging bahagi ako ng iyong pagdurusa. Wala po kayong kasalanan, nanay. Ang mahalaga po ay maayos na ang pakiramdam niyo. Tugon ni Maria habang isinasandal ang kanyang noo sa kamay ng matanda. Ito ang golden moment, isang tagpo kung saan ang dalawang babaeng kapwa biktima ng kasamaan ni Jose ay nagtagpo sa isang sagradong sandali ng pag-unawa. Hindi na sila biyenan at manugang, sila ay dalawang kaluluwang nagbubuklod laban sa isang malupit na tadhana. Ngunit ang mukha ni Aling Tess ay biglang naging seryoso. Ang kanyang hawak sa braso ni Maria ay humigpit, isang senyas ng pagmamadali at panganib. Makinig ka sa akin, Maria. Habang wala pa si Jose, kailangang malaman mo ang totoo. May isang lupain ako sa Batangas, ang lupang pilit nilang hinahanap. Ang titulo nito ay hindi itinatago sa loob ng bahay. Nasa pangangalaga ito ng isang taong mapagkakatiwalaan. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ang Batangas? Totoo po pala ang sinasabi ni Jose. Umiling si Aling Tess, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niya ang tungkol sa lupa, pero wala siyang alam sa tunay na nilalaman ng testamento. Inakala niyang siya ang tagapagmana, pero matagal ko nang binago ang mga dokumento. Ang lupang iyon ay hindi para sa kanya. Iyon ay para sa iyo, Maria, at para sa kinabukasan ng iyong anak. Ang bawat salita ni Aling Tess ay tila isang malakas na pasabog sa isipan ni Maria. Ang kayamanang pilit na kinakamkam ni Jose sa pamamagitan ng panlilinlang ay matagal na palang inilaan para sa kanya. Ang hustisya ay tila dahan-dahang lumalapit, bitbit ang isang katotohanang babago sa lahat ng kanilang buhay. Bakit niyo po ginawa yun ni nanay? Ang tanong ni Maria. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at pasasalamat dahil ikaw ang naging tunay na anak sa akin noong ang sarili kong anak ay mas masahol pa sa isang estranghero. Tugon ni Aling Tess bago siya muling mapapikit dahil sa pagod. Pumunta ka sa Batangas. Hanapin mo ang matandang simbahan sa tabi ng malaking puno ng nara. Hanapin mo si attorney. Bago pa matapos ni Aling Tess ang kanyang pangungusap, ang pintuan ng silid ay biglang bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umaling-awngaw sa buong pasilyo, dahilan upang mapatayo si Maria sa gulat. Si Jose ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at ang kanyang hininga ay tila isang hayop na naglalaway sa gutom. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay nakatayo si Attorney Santos, ang lalaking may bitbit na mga papel na tila handa ng sumunggab sa anumang pagkakataon. Anong pinag-uusapan niyo?
Ang bulyaw ni Jose, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagbabadya ng kamatayan. At ikaw, Maria, bakit ka narito? Akala ko ba ay nag-iipon ka ng gamit sa bahay? Dahan-dahang tumingin si Maria kay Jose at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya nagbaba ng tingin. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam na niya ang lihim, alam na niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng silid na yon, sa harap ng dalawang lalaking handang pumatay para sa salapi, paano kaya mapoprotektahan ni Maria ang huling habilin ni Aling Tess? Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Aling Tess kay Maria bago muling pumikit at nagpanggap na walang malay. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay isang labanan para sa buhay at dangal na ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Patay na ba siya? Sabihin mo sa akin ang totoo, Maria, dahil ayaw kong mag-aksaya ng panahon sa paghihintay sa isang hiningang wala na palang silbi. Ang mga salitang yon ni Jose ay tila mga linta na sumisihip-sip sa natitirang katinuan ni Maria. Sa loob ng puting silid na amoy antiseptiko at kamatayan, ang tinig ng kanyang asawa ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na lungkot, kundi isang nakakangilong inip. Habang ang dibdib ni Aling Tess ay dahan-dahang bumababa at hindi na muling tumataas, si Jose ay nakatayo sa paanan ng kama, nakatingin sa monitor, na tila naghihintay lamang sa paghinto ng berdeng linya upang masimulan na ang paghahalughog sa mga ari-arian ng kanyang ina. Napakapit si Maria sa malamig na riles ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila sa tindi ng pagkayanig. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na lamang dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding poot na nararamdaman niya para sa lalaking dapat ay katuwang niya sa pagluluksa. Ang katahimikan ni Aling Tess ay naging kasing bigat ng isang bundok na dumudurog sa balikat ni Maria. Ang babaeng naging kanlungan niya sa loob ng 10 taon, ang babaeng naging tanging saksi sa kanyang mga sakripisyo, ay tuluyan na siyang iniwan sa gitna ng isang madilim at malupit na digmaan. Nanay, pakiusap, wag mo akong iwan. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa katahimikan ng silid. Isinandal ni Maria ang kanyang noo sa balikat ni Aling Tess na para bang pilit niyang hinahabol ang mga sandaling ayaw niyang matapos. Mahigpit niyang niyakap ang matanda. Takot na mawala ang nag-iisang taong naging kanlungan niya sa gitna ng lahat ng sakit at pagsubok. Bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay dala ang mga alaala ng pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyong walang ibang nagbigay sa kanya. Habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ni Aling Tess, paulit-ulit niyang ipinagdarasal na sana ay manatili pa ito sa kanyang tabi kahit kaunti pang sandali. Ngunit ang sagradong sandali ng pagluluksa ay binasag ng magaspang na kamay ni Jose na humila sa balikat ni Maria. Tumayo ka riyan. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang nawalan ng ina. Nasaan ang mga susi? Nasaan ang mga dokumentong sinabi niya sa iyo bago siya nawalan ng malay? Ang bulyaw ni Jose. Ang kanyang muka ay nasa harap na ng kay Maria. Ang kanyang hininga ay amoy ng kape at kasakiman. Tumingin si Maria sa mga mata ni Jose. Mga matang walang bakas ng luha. Tanging ang refleksyon ng sarili nitong kasamaan ang makikita. Sa likuran ni Jose, si Attorney Santos ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Tila isang buwayang naghihintay na lumutang ang biktima. Ang kawalang galang nila sa bangkay ni Aling Tess ay ang huling mitya na tumupok sa lahat ng pasensya ni Maria. Wala siyang sinabi sa akin, Jose. At kahit meron man, sa tingin mo ba ay ibibigay ko yon sa isang anak na hindi man lang nagawang hawakan ang kamay ng kanyang ina bago ito pumanaw? Ang matapang na tugon ni Maria, ang kanyang boses ay hindi na nangangatal, kundi kasing talim na ng isang itak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maria, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng cabinet. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid.
Ngunit hindi iyon sapat upang mapatulo muli ang luha ng takot mula sa mga mata ni Maria. Ang hapdi sa kanyang muka ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa harap ng bangkay ng nanay ko. Ang bulyaw ni Jose, bagamat ang salitang nanay ay tila isang insulto kapag lumalabas sa kanyang bibig. Hahalughugin ko ang bawat sulok ng bahay na yon, Maria. At kapag nahanap ko ang titulo, sisiguraduhin kong sa kalsada, kapupulutin, kasama ng lahat ng drama mo. Dahan-dahang tumayo si Maria, pinapahid ang kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi. Tiningnan niya ang payapang mukha ni Aling Tess sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan, isang pangakong hindi mababali ng anumang pananakit. Ang huling habilin ni Aling Tess ay hindi mapupunta sa mga kamay na puno ng dumi ng bisyo at kataksilan. Habang inilalabas ang bangkay ni Aling Tess mula sa silid, ang tunog ng gulong ng stretcher sa sahig ay tila isang madiing paalala na ang lahat ay tapos na. At ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ng lalamay ay hindi lamang para sa patay, kundi para sa paglilibing sa huling bahagi ng pagiging martir ni Maria. Paano mapoprotektahan ni Maria ang lihim ng Batangas kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga matang uhaw sa kayamanan? At sa darating na burol, anong uri ng mga demonyo mula sa nakaraan ni Aling Tess ang biglang lilitaw upang mas lalong guluhin ang mundo ni Maria? Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang orasan na mabilis na tumitibok, isang babala na ang bawat oras ay mahalaga bago tuluyang makuha ni Jose ang lahat. Nasaan na ang letseng papel na yon? Alam kong narito lang yon sa loob ng kwartong ito. Huwag mong sabihing pati ang mga anito sa dingding ay ninakawan na rin ako ng pagkakataong yumaman. Ang bulyaw ni Jose ay tila isang maruming hangin na bumabalot sa maliit na sala, kung saan ang puting kabaong ni Aling Tess ay napapaligiran ng ilang piraso ng bulaklak at aandap-andap na kandila. Habang ang mga bisita sa labas ay mahinang nagbubulungan at humihigop ng mainit na kape, sa loob ng bahay ay parang dinaanan ng malakas na bagyo. Ang bawat unan ay pinunit, ang bawat luma at alikabok na kahon ay itinaob, at ang bawat sulok ng silid ng matanda ay nilapastangan ng mga kamay ni Jose na uhaw sa salapi. Sa gitna ng kaguluhang ito, nananatiling nakatayo si Maria sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nag-aayos ng puting panyo sa ibabaw ng salamin. Tila pilit na pinoprotektahan ang payapang mukha ng kanyang biyenan mula sa ingay at kawalang hiyaan ng sarili nitong anak. Ang bawat kalansing ng mga gamit na itinatapon ni Jose sa sahig ay tila isang sampal sa katahimikan ng kamatayan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pait, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig na ng porselana. Ang pagtitiis niya ay hindi na dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang diskarte na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Nanginig ang mga daliri ni Maria nang makita niyang dumaan si Jose sa kanyang harapan. May hawak na isang lumang pitaka na pag-aari ni Aling Tess. Jose, pakiusap. Ibalik mo yan. Wala riyan ang hinahanap mo. Ang pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ngunit ang tanging tugon ni Jose ay isang mapanuyang tingin bago niya tuluyang itapon ang pitaka sa paanan ng kabaong. Ang bawat segundo ng paglalamay ay tila isang taon ng paghihirap para kay Maria. Ang mga kapitbahay sa pangunguna ni Aling Marites ay pumasok sa bahay na may dalang mga plastik na plato. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa pakikiramay, kundi sa pag-uusisa sa bawat kilos ni Maria. Ang gahaman sa bahay ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay naging isang palabas para sa buong barangay. Ang bawat bulong ni Marites sa ibang bisita ay tila isang mitya na lalong nagpapasiklab sa galit ni Maria. Kawawang Maria, mukhang wala talagang nakuha mula sa matanda.
Tingnan mo si Jose, parang baliw na naghahanap ng kung ano. Ang maririnig na bulong ni Marites na tila sinadyang iparinig sa nagluluksang asawa. Sa gitna ng tensyong ito, naramdaman ni Maria ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang duster. Isang numerong hindi rehistrado ang lumitaw sa screen. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, patungo sa madilim na bahagi ng bakuran, kung saan ang amoy ng sampagita ay humahalo sa amoy ng usok ng sigarilyo ng mga nagsusugal sa labas. Hello? Sino ito? Ang pabulong na tanong ni Maria. Maria, makinig kang mabuti. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Ang tinig sa kabilang linya ay mababa, seryoso, at puno ng awtoridad. Hindi ito ang boses ni Attorney Santos. Ako ang tunay na taga-ingat ng huling habilin ni Aling Tess. Alam ko ang nangyayari sa bahay niyo. Huwag mong hahayaan na makuha ni Jose ang maliit na itim na kwintas na suot ng matanda sa loob ng kabaong. Naroon ang susi sa lahat ng hinahanap niyo. Halos mabitawan ni Maria ang kanyang cellphone. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng kaba. Ang kwintas. Ang maliit na itim na kwintas na palaging suot ni Aling Tess, na ngayon ay nasa loob ng kabaong, nakatago sa ilalim ng barong na suot ng bangkay. Isang susi sa gitna ng kamatayan. Mabilis na bumalik si Maria sa loob ng sala, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya si Jose na nakatayo sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binubuksan ng salamin. Ang kasakiman sa mga mata ni Jose ay tila isang apoy na handang lamunin, pati ang huling hantungan ng kanyang ina. Jose, huwag! Ang sigaw ni Maria na bumasag sa bulungan ng mga bisita. Tumingin si Jose sa kanya. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang kamay mula sa loob ng kabaong. May hawak siyang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ano ang nakuha ni Jose mula sa loob ng kabaong? At sino ang misteryosong lalaki na tumawag kay Maria? Sa gitna ng burol na dapat ay para sa kapayapaan, isang madilim na gabi ng pagnanakaw at pagtataksil ang dahan-dahang lumalaganap. Nag-iiwan kay Maria sa gitna ng isang bitag na wala siyang katiyakan kung makakatakas pa siya. Isang kamay na dapat ay nagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa, pero ngayon ay nagnanakaw sa gitna ng mismong kamatayan. Jose, hindi mo ba alam ang salitang galang? Kahit sa huling hantungan ng iyong sariling ina, ang tinig ni Maria ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa maingay na sala ng kanilang bahay, dahilan upang tumigil ang pag-uusap ng mga bisita at pati na ang tunog ng mga kutsara sa plato. Nakatayo si Maria sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang duster, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ni Jose na nasa loob na ng salamin. Ang kasakiman ni Jose ay tila isang malapot na dumi na kumalat sa buong silid. Ginagawang mabaho ang bango ng mga bulaklak sa paligid. Dahan-dahang inilabas ni Jose ang kanyang kamay. May hawak na isang piraso ng rosaryo na tila napigtas dahil sa kanyang pagmamadali. Ngumisi siya ng may halong pait, isang ngising nagpapakita ng kawalan ng hiyang, tila naging balat na niya. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Maria. Hinahanap ko lang ang relos ni nanay. Iyon ay pamana sa akin. Ikaw ang walang galang dahil pinagbibintangan mo ako sa harap ng mga tao. Ang asik ni Jose, bago niya tuluyang isara ang salamin ng kabaong, nang may malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa salamin, nakahinga ng malalim si Maria. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Alam niyang hindi ang rosaryo ang hinahanap ni Jose. Ang itim na kwintas na binanggit sa telepono, ang kwintas na may susi, ay nananatiling nakatago sa ilalim ng barong ni Aling Tess. Ligtas pa sa ngayon mula sa mga maruruming daliri ng kanyang asawa. Ang bawat tibok ng puso ni Maria ay tila isang babala na kailangan na niyang kumilos bago tuluyang mapansin ni Jose ang munting bagay na yon. Sa ilalim ng sikat ng buwan na sumisilip sa bintana, nagpasya si Maria. Sa gitna ng lamay, nang ang karamihan sa mga bisita ay abala na
sa pagsusugal sa labas at si Jose ay muling uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahan-dahang lumapit si Maria sa kabaong. Ang amoy ng kandila ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hapis at paghihirap. Nanay, patawarin niyo po ako sa gagawin ko, bulong ni Maria habang dahan-dahang binubuksan ang salamin. Ang lamig na lumabas mula sa loob ng kabaong ay tila yumakap sa kanyang balat, ngunit hindi siya natakot. Sa dahan-dahang pag-angat niya sa tela ng barong ni Aling Tess, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang maliit na itim na kwintas na may nakasabit na luma at kalawanging susi. Ang pagkuha niya sa kwintas ay tila isang sagradong seremonya. Nang hawakan niya ang susi, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang mga daliri. Ito na ang susi sa kanyang kalayaan. Ito na ang susi sa Batangas. Mabilis niya itong isinilid sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, kung saan hindi ito kailanman makikita ni Jose. Maria, anong ginagawa mo riyan sa kabaong? Ang boses ni Aling Marites mula sa likuran ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Maria. Mabilis na isinara ni Maria ang kabaong at humarap sa kapitbahay nang may kalmadong mukha, bagamat ang kanyang tuhod ay nanginginig sa takot. Inaayos ko lang po ang panyo ni Nanay, Aling Marites. Gusto ko pong maging maayos siya sa kanyang huling gabi. Tugon ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pait, na tila isang pelikulang siya lamang ang nakakaalam ng dulo. Tiningnan siya ni Marites ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit tila isang ibong naghahanap ng pagkakamali. Siguraduhin mo lang, Maria. Maraming nagsasabi na baka may itinatago ka rin sa amin. May hirap na. Baka pati ikaw ay nabulag na rin ng salapi. Hindi na sumagot si Maria. Tinalikuran niya ang mapanghusgang mga mata at naglakad patungo sa kanyang silid. Doon, sa gitna ng dilim, inilabas niya ang lumang mapa at ang susi. Ang biyahe patungong Batangas ay hindi na lamang isang plano. Ito ay isang pagtakas. Isang pagtakas mula sa impyerno ng kanyang kasal patungo sa liwanag ng katotohanan. Habang inihahanda niya ang kanyang maliit na bag, narinig niya ang malalakas na hakbang ni Jose na papasok sa bahay. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat na ang kanyang oras ay nauubos na. Kailangan niyang makaalis bago sumikat ang araw, bago malaman ni Jose na ang huling kayamanan ni Aling Tess ay wala na sa kabaong. Saan nga ba daldalhin si Maria ng susi na ito? At sino ang lalaking tumawag sa kanya na tila alam ang bawat galaw sa loob ng kanilang tahanan? Sa gitna ng pagluluksa, isang bagong kabanata ng panganib ang dahan-dahang bumubukas at si Maria ay handa nang tumalon sa kawalan para sa kanyang dangal at para sa pangakong binitiwan niya sa kanyang yumaong biyenan. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay tila mga saksi sa aking unti-unting pagpanaw, hindi ng aking katawan, kundi ng bawat pangarap na itinanim ko sa tabi ng isang lalaking ang tanging alam ay pumatay ng pag-asa. Ang mapait na kaisipang iyon ay tila isang malamig na haplos sa batok ni Maria habang mabilis niyang isinisilid ang ilang piraso ng damit sa loob ng isang lumang bag. Ang bawat tiklop ng tela ay may kasamang panalangin at ang bawat buntong hininga ay puno ng bigat ng 10 taong pananahimik. Sa ilalim ng kanyang duster, ramdam niya ang talim ng susi na nakasabit sa kanyang leeg. Isang malamig na metal na nagpapaalala sa kanya na wala nang balikan ang landas na kanyang tatahakin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang marahas na kalampag sa kanilang pintuan sa labas. Hindi ito ang katok ng isang bisitang nakikiramay. Ito ay ang tunog ng galit na kamao na tumatama sa kahoy. Tila gustong gibain ang tanging harang sa pagitan ng kapayapaan at ng isang madilim na gabi. Jose! Lumabas ka riyan! Alam naming nariyan ka! Huwag kang magtago sa likod ng kabaong ng nanay mo. Ang tinig mula sa labas ay kasing magaspang ng graba. Puno ng banta na nagpabilis sa tibok ng puso ni Maria.
Mabilis na bumukas ang pinto ng silid ni Maria at pumasok si Jose. Pawisan, nanlilisik ang mga mata, at tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang amoy ng takot at alak ay humahalo sa kanyang hininga habang mabilis niyang nilak ang pinto sa likuran niya. Maria, ang pera. Ibigay mo sa akin ang pera. Ang pabulong ngunit madiing utos ni Jose habang hinahablot ang braso ng asawa. Nasa labas sila, Maria. Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad ngayon. Tiningnan ni Maria ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng katapatan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang taong tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga demonyo. Wala na ang pera, Jose. Ibinayad ko na sa ospital at sa libing ni nanay. Wala ka nang makukuha sa akin. Ang matigas na tugon ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi na kayang itumba ng kahit anong bagyo. Isang malakas na sipa sa pintuan ng bahay ang narinig. Sinundan ng tunog ng pagkabasag ng isang plorera sa sala. Ang mga naniningil ng utang ay nakapasok na sa loob. Ang ingay ng kanilang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang madiing paalala na ang panganib ay nasa loob na ng kanilang kanlungan. Kung wala kang pera, ibigay mo sa akin ang titulo. Alam kong kinuha mo yon sa kabaong. Ang asik ni habang sinisimulang halughugin ang bag ni Maria. Sa kanyang desperasyon, itinulak niya si Maria patungo sa gilid, kung saan matatagpuan ang pintuan ng silid ng kanilang maliit na anak. Doon, sa harap ng pintuan ng silid ng kanyang anak, muling nabuhay ang isang leon sa loob ng pagkatao ni Maria. Mabilis siyang dumampot ng isang maliit na kutsilyo na ginamit niya kanina sa pagbukas ng mga gamit. Ang kislap ng talim sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ay naging simbolo ng kanyang huling hangganan. Huwag mong susubukan, Jose! Huwag mong idadamay ang anak ko sa magulong buhay mo! Sigaw ni Maria habang matatag na nakatayo sa harap ng kanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang anumang maaari niyang gamitin upang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga mata, ang tunay na nagbabala. Hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan ng batang ito. Kailangan mo munang lampasan ako bago mo siya maagaw sa akin. Napatigil si Jose, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla. Hindi niya inakalang ang martir niyang asawa ay may kakayahang humawak ng sandata laban sa kanya. Ngunit sa labas ng kanilang silid, ang mga boses ng mga naniningil ay lalong lumalapit. Jose, kung ayaw mong lumabas, ang asawa mo ang kukunin namin bilang kabayaran. Ang bulyaw ng isa sa mga lalaki, sinundan ng tunog ng pagtumba ng isang upuan sa sala. Tiningnan ni Jose si Maria, isang mapanganib na kaisipan ang gumuhit sa kanyang mukha. Tila handa na siyang itapon ang kanyang asawa sa mga lobo para lamang mailigtas ang kanyang sariling balat. Ngunit bago pa man makakilos si Jose, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Dahan-dahang lumalapit sa kanilang kalsada. Sino ang tumawag sa mga pulis? At sa gitna ng kaguluhang ito, magagawa bang takasan ni Maria ang bitag ni Jose at ang panganib mula sa mga naniningil ng utang? Ang gabi ay tila ayaw pang matapos at sa bawat pagpikit ni Maria, ang imahe ng Batangas ay tila isang malayong bituin na dahan-dahang naglalaho sa gitna ng usok at takot. Akala mo ba matatago mo sa akin ang lahat, Maria? Husband and wife tayo. Everything you own is mine and everything mine is, well, mine alone. Huwag kang magmagaling dahil sa huli, sa akin pa rin ang bagsak mo. Ang tinig ni Jose ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa balat ni Maria, nakasusulasok at puno ng pangungutya. Sa labas, ang matining na tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang humuhupa. Isang hudyat na ang mga naniningil ng utang ay mabilis na nagpulasan sa dilim ng gabi. Ngunit sa loob ng silid, ang tunay na panganib ay hindi pa lumalisan. Nakatayo si Jose sa tapat ng bukas na drawer. May hawak na isang dilaw na sobre na tila isang tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Isang liwanag
na mas masahol pa sa kadiliman ng kalsada. Napakapit si Maria sa gilid ng higaan ng kanyang anak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na kutsyon. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis at masakit ang bawat pintig. Ang malamig na talim ng kutsilyo sa kanyang kamay ay dahan-dahan niyang ibinaba. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito ay tila naging isang biro, isang mapait na dulang pinapanood ng mapanghusgang langit. Yan ba ang hinahanap mo, Jose? Ang papel na magliligtas sa iyo mula sa mga utang mo? Ang tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, tila isang hangin na nagmumula sa isang libingan. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay katuwang niya sa pangarap, na ngayon ay isa na lamang anino ng isang taong hindi niya nakilala. Ngumisi si Jose habang binubuksan ang sobre. Ito ang susi, Maria. Ang mapa patungo sa lupain sa Batangas. Sabi ko na nga ba, hindi mo matatago sa akin ang yaman ni nanay. Sa wakas, hindi na tayo maghihirap. I can pay my debts and leave this stinking house. Ang masiglang sigaw ni Jose. Ang kanyang boses ay pumapaos sa tindi ng kagalakan. Inilabas niya ang isang luma at tiklop-tiklop na papel. Hindi napapansin na ang bawat galaw niya ay binabantayan ni Maria ng may kakaibang pananahimik. Ang milya-milyang ironya. Sa sandaling iyon ay tila isang madiing sampal sa mukha ni Jose na hindi niya pa nararamdaman. Ang papel na hawak niya ay hindi ang tunay na titulo. Iyon ay isang lumang kasulatan ng pagkakautang ni Aling Tess sa isang kooperatiba na matagal ng bayad. Isang dokumentong sadyang iniwan ni Maria sa drawer upang magsilbing pain. Habang iniisip ni Jose na hawak na niya ang langit, hindi niya alam na ang tunay na kayamanan, ang maliit na itim na kwintas at ang kalawanging susi ay nakatago sa ilalim ng duster ni Maria, malapit sa kanyang puso na mabilis na tumitibok. Sana ay sapat na yan para makuha mo ang kalayaang hinahanap mo, Jose. Bulong ni Maria habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbaklas sa 10 taon ng kanyang pagtitiis. Ang bango ng sampagwita mula sa kabaong ni Aling Tess sa kabilang silid ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, isang huling basbas para sa kanyang gagawing pagalis. Biglang tumigil si Jose sa kanyang pagbabasa. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla at ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang matinding pagkalito. Ano ito? Bakit puro utang ang nakasulat dito? Nasaan ang titulo? Maria, nasaan ang tunay na dokumento? Ang bulyaw ni Jose. Ang kanyang galit ay muling sumiklab na tila isang bulkang sumasabog. Ngunit si Maria ay nasa pintuan na. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng sala. Ang tunay na kayamanan ni nanay ay hindi mapupunta sa mga kamay na marumi. Jose, ang lahat ng hinahanap mo ay nawala na kasama ng pagkatao mo. Ang matapang niyang sagot bago siya tuluyang lumabas ng silid, bit-bit ang kanyang anak, at ang bag na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa loob ng silid ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, sinundan ng malakas na pagmumura ni Jose. Ngunit para kay Maria, ang bawat ingay ay tila isang himig ng kalayaan. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada patungo sa terminal ng bus, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang susing ito upang buksan ang pintuan ng bagong buhay sa Batangas? O ang susing ito ay magbubukas lamang ng isang mas malalim na lihim tungkol sa nakaraan ni Aling Tess na hindi kailanman inasahan ni Maria? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle na kanyang sinakyan, ang distansya sa pagitan niya at ni Jose ay lumalaki. Ngunit ang panganib ay tila dahan-dahan pa ring sumusunod sa kanyang likuran. Akala mo ba matatakasan mo ako? Maria, sa akin ang lupang ito at sa akin ka rin babagsak.
Hinding-hindi ko hahayaang ang isang tulad mong hamak na manugang lang ang magtamasa ng kayamanang dapat ay para sa akin. Ang bulyaw ni Jose ay yumanig sa loob ng lumang opisina ni Attorney Valderrama sa tapat ng simbahan ng Batangas. Ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog na nagdala ng madilim na ulap sa gitna ng tirik na sikat ng araw. Nakatayo si Jose sa pinto, hingal na hingal, gusot ang damit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng paghahabol sa asawang akala niya ay nauto niya. Sa likuran niya, si Cindy ay nakatayo rin, hinihingal at bakas ang inis sa mukha dahil sa mahabang biyahe. Ang kanilang pagdating ay tila isang pagsalakay ng mga buwaya sa isang payapang dalampasigan. Nanatiling nakaupo si Maria sa harap ng isang matandang abogado na ang mga mata ay puno ng karunungan at pagtitimpi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na itim na kwintas na kinuha niya mula sa kabaong. Ang kalawanging susi ay nakalapag sa ibabaw ng mesa. Isang munting bagay na ngayon ay tila kasing bigat ng hustisya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ngunit ang bawat tibok nito ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang tore ng kasinungalingan na itinayo ni Jose. Attorney, huwag kayong makinig sa babaeng yan. Ako ang nag-iisang anak ni Aling Tess. Ako ang tagapagmana. Ang sigaw ni Jose habang humahakbang papalapit. Ang kanyang kamay ay nakaturo kay Maria na tila isang akusado. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang mga dokumento sa bahay namin. Dahan-dahang tumayo si Attorney Valderrama. Ang tunog ng kanyang upuan sa sahig na kahoy ay nagdulot ng isang matalim na katahimikan. Ginoong Jose, matagal ko na kayong hinihintay. At tama kayo. Mayroon ngang huling habili ng inyong ina, ngunit hindi ito ang inaasahan ninyo. Ang malamig na pahayag ng abogado habang binubuksan ng isang bakal na vault gamit ang susing ibinigay ni Maria. Inilabas ng abogado ang isang makapal na folder. Ang bawat paglipat ng pahina ay tila isang madiing sampal sa mukha ni Jose. Habang binabasa ang testamento, ang bawat kataga ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Jose. Isinasaad dito na ang lahat ng lupain sa Batangas, pati na ang natitirang ipon sa bangko ni Aling Tess, ay itinalaga sa pangalan ni Maria at ng inyong anak. Walang kahit isang kusing ang mapupunta sa inyo, Jose. Ang mabilis na pagguho ng mundo ni Jose ay nasaksihan ni Maria ng malapitan. Ang mukha ng kanyang asawa ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa isang matinding pamumutla. Tila ang dugo ay tuluyang lumisan sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat sakripisyo ni Maria, ang bawat sipa at sampal na natanggap niya ay tila nabayaran sa bawat linyang binabasa ng abogado. Hindi maaari. Dinaya niyo ang dokumento. Maria, anong ginawa mo sa nanay ko? Ang paos na sigaw ni Jose, ang kanyang desperasyon, ay tila isang hayop na nasusukol sa apoy. Lumingon siya kay Cindy, umaasang makakakuha ng suporta, ngunit ang babaeng kasabwat niya ay dahan-dahan nang umaatras patungo sa pinto. Bakas ang takot na madamay sa gulo, ngunit ang pinakamasakit na bahagi para kay Jose ay nang ilabas ni Attorney Valderrama ang isa pang papel. Hindi lang iyon, Jose. May kalakip na video at audio recording ang testamentong ito. Ibinigay ito ni Aling Tess sa akin nung huli kaming mag-usap sa ospital. Naroon ang lahat ng banta mo sa kanya, ang pag-amin mo sa paggamit ng bawal na gamot, at ang balak mong ibenta ang kanyang mga gamot para sa sarili mong bisyo. Ipinagbilin niya na kapag tinangka mong agawin ang ari-arian, ang mga ebidensyang ito ay agad na isusumite sa mga awtoridad. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng opisina ay naging kasing bilis ng tibok ng puso ni Maria. 2 pulis ang pumasok sa silid, ang kalansing ng kanilang mga posas ay tila isang himig ng katapusan para kay Jose. Ang bawat hakbang nila papalapit kay Jose ay tila isang madiing tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata
ng buhay ni Maria. Ginoong Jose, inaaresto ka namin sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at sa tangkang pagnanakaw at pananakit sa iyong asawa. Ang deklamasyon ng pulis habang dahan-dahang kinakabitan ng posas ang mga kamay ni Jose. Tiningnan ni Maria ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na awa para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kasakiman. Ang bawat patak ng luha ni Maria sa mga sandaling iyon ay hindi na para sa pighati, kundi para sa kalayaang matagal na niyang ipinanalangin. Habang hinihila si Jose palabas ng opisina, ang kanyang mga pagsigaw at pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Naiwan si Maria sa loob ng opisina, kasama ang kanyang anak, at ang kapayapaang hindi niya akalaing makakamit pa niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang tanong ang bumulong sa kanyang isipan habang nakatingin sa luma at kalawanging susi. Tapos na nga ba ang lahat ng pasakit o ang yaman bang ito ay magdadala ng mga bagong kaaway na mas mapanganib kaysa kay Jose? At ano ang gagawin ni Maria sa isang kayamanang nabahiran ng dugo at luha ng kanyang yumaong biyenan? Ang bawat katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang babala na ang bawat bagong simula ay may sariling hamon na kailangang harapin. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Kung minsan, ito ay ang tunog ng isang pusong dahan-dahang naghihilom mula sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang kaisipang iyon ang tanging kasama ni Maria habang dahan-dahan siyang lumalabas mula sa opisina ni Attorney Valderrama. Sa kanyang bisig ay mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang munting anghel na naging tanging lakas niya sa gitna ng nagngangalit na unos. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila mas magaan, tila ang bawat tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng nalaglag. Ang ingay ng sirena ng pulis sa malayo ay dahan-dahan ng nilalamon ng huni ng mga ibon sa paligid ng simbahan. Isang hudyat na ang kabanata ng pananakit ni Jose ay opisyal na ring natapos. Sumakay sila sa isang lumang diip patungo sa liblib na bahagi ng Batangas, kung saan matatagpuan ang lupang ipinamana ni Aling Tess. Habang umaandar ang sasakyan, pinagmamasdan ni Maria ang nagbabagong tanawin mula sa mausok at masikip na kalsada ng Maynila patungo sa malalawak na bukiran at luntiang mga puno. Ang sariwang hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay tila isang gamot na dahan-dahang nagbubura sa amoy ng alak at takot na matagal na nanahan sa kanyang balat. Nang marating nila ang dulo ng daan, bumaba si Maria at tumayo sa tapat ng isang lumang tarangkahang gawa sa kawayan. Sa likod nito ay ang isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng kape at mangga. Ang amoy ng basang lupa matapos ang mahinang ambon ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Ito ang mundong inilaan para sa kanya. Isang kanlungan na sadyang inilihim ng langit hanggang sa maging handa ang kanyang puso. Dito na tayo, anak. Dito na tayo magsisimula, bulong ni Maria. Habang hinahaplos ang pisngi ng bata, ang kanyang tinig ay wala ng pait. Tanging ang tamis ng pag-asa ang naroon. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng bukid. Ang bawat damo na sumasagi sa kanyang binti ay tila bumabati sa kanyang pagdating. Naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, ang punong binanggit ni Aling Tess bago ito pumanaw. Doon, sa ilalim ng malalagong sanga, inilabas ni Maria ang maliit na itim na kwintas. Pinagmasdan niya ang kalawanging susi at ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay para sa pasasalamat. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang kumuha si Maria ng isang dakok na lupa at dahan-dahang itong pinatulo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nadama niya ang magaspang at malamig na texture nito, isang patunay na siya ay mayroon ng matatampukan. Hindi na siya ang yaya ng kanyang biyenan, hindi na siya ang punching bag ng kanyang asawa. Siya ay si Maria, ang may-ari ng sarili niyang tadhana. Sa gitna ng kanyang pagninilay,
Naramdaman ni Maria ang isang kakaibang pakiramdam, isang presensya na tila nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi ito ang takot na nararamdaman niya kay Jose, kundi isang mainit na pakiramdam na tila'y binabantayan siya ng isang anghel. Tumingala siya at nakita ang isang matandang babae sa kabilang panig ng bakod. May hawak na basket ng mga bungang kahoy at nakangiti sa kanya ng may buong katapatan. Bagong lipat ka ba rito, iha? Ako si Aling Nena, ang matagal nang nagbabantay sa lupang ito para kay Tess. Ang malaming na bati ng matanda. Ang pagdating ni Aling Nena ay tila huling piraso ng puzzle na nagpumuno sa pagkatao ni Maria. Sa loob ng ilang oras na pag-uusap, nalaman ni Maria na ang kanyang biyenan ay matagal nang naghahanda para sa araw na ito. Bawat puno, bawat haligi ng itatayo pa lamang na bahay ay may kalakip na panalangin para sa kanyang kaligtasan. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, tumayo si Maria at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Alam niyang hindi magiging madali ang simula. Marami pa siyang kailangang ayusin, marami pang sugat ang kailangang hilumin. Ngunit sa ilalim ng mga bituing nagsisimula nang magpakita, naramdaman ni Maria ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Paano nga ba bubuuin ni Maria ang isang bagong buhay sa gitna ng lupang puno ng mga lihim ng nakaraan? At sapat na nga ba ang yaman at lupa upang mapunan ng puwang sa kanyang puso na iniwan ng 10 taong pagdurusa? Sa bawat buntong hininga ni Maria, ang hangin ng Batangas ay tila sumasagot. Ang lahat ay posible para sa isang pusong marunong magpatawad, ngunit hindi kailanman nakakalimot sa sariling halaga. Ang bawat binhing itinatanim sa ilalim ng lupang ito ay tila isang panalangin binibigyan ng pagkakataong sumibol, isang patunay na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon, gaano man ito katagal, na nabaon sa dilim. Ang mga kaisipang iyon ang naging katuwang ni Maria habang dahan-dahan niyang hinahawi ang malalabay na sanga ng mga puno ng kape sa kanyang bakuran. Lumipas ang ilang buwan mula nang lisanin niya ang impyerno ng Maynila, at ang bawat araw sa Batangas ay tila isang mahabang yakap mula sa kalikasan. Ang kanyang mga kamay ay lalong naging magaspang, may mga bakas ng lupa sa ilalim ng kanyang mga kuko, ngunit ang bawat sugat sa kanyang balat ay tila nagpapagaling sa mas malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Wala na ang takot sa bawat pagpihit ng doorknob. Wala na ang kaba sa bawat tunog ng papalapit na sasakyan. Sa lilim ng isang malaking puno ng kaimito, pinagmamasdan ni Maria ang kanyang anak na si Gabriel. Ang bata ay masiglang tumatakbo, hinahabol ang isang makulay na paru-paro na tila nakikipaglaro sa kanya. Ang pamumutla at pangangayayat nito noon ay napalitan na ng malulusog na pisngi at mga matang puno ng kislap. Ito ang golden moment ni Maria, ang makita ang kanyang anak na lumalaki sa isang mundong walang amoy ng bisyo at walang tinig ng pananakit. Sa bawat tawa ni Gabriel, nararamdaman ni Maria na ang sakripisyo ni Aling Tess ay hindi nawalan ng saysay. Maria, may dumating na sulat para sa iyo mula sa lungsod. Ang boses ni Aling Nena ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang matandang katiwala ay naglalakad patungo sa kanya. Bit-bit ang isang puting sobre na may selyo ng korte. Naramdaman ni Maria ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri habang kinukuha ang sulat. Ang bawat papel na nagmumula sa kanyang nakaraan ay tila isang aninong pilit siyang hinahabol. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Isang formal na abiso tungkol sa huling pagdinig sa kaso ni Jose. Isinasaad doon na ang hatol ay pinal na. Si Jose ay mananatili sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang dahil sa droga, kundi dahil sa mga ebidensyang pagnanakaw at pananakit na iniwan ni Aling Tess. Nakahinga ng malalim si Maria, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nakaramdam ng isang matinding lumbay. Hindi ito dahil sa mahal pa niya si Jose, kundi dahil sa panghihinayang sa isang buhay na tuluyan ng nasira ng kasakiman.
Ang katarungan ay narito na, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng isang pamilyang minsan niyang ipinaglaban ng buong buhay. Hayaan mo na ang nakaraan, Maria. Dito sa bukid, ang tanging mahalaga ay ang kung ano ang kasalukuyang namumulaklak. Ang malambing na payo ni Aling Nena habang tinatapik ang balikat ng babae. Nang hapong iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, isang hindi inaasahang tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa ibaba ng burol. Ang tunog ng pag-akyat ng gulong sa mabatong daan ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Nagkatinginan sina Maria at Aling Nena. Walang inaasahang bisita sa oras na yon. Dahan-dahang lumabas si Maria sa balkonahe. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang madiing tuldok sa katahimikan ng paligid. Isang lalaking nakasuot ng maayos na polo ang bumaba. Hindi ito si Jose at hindi rin ito ang mga pulis. Si Attorney Valderrama. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagtataglay ng ngiti ng tagumpay. May dala siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang tela. Isang bagay na tila matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. Maria, patawarin mo ako sa biglaang pagdating. Ngunit may isang huling bahagi, ang habilin ni Aling Tess, na tanging sa araw na ito ko lamang pwedeng ibigay sa iyo. Ang seryosong pahayag ng abogado habang dahan-dahang umaakyat sa hagdanan. Inilapag ng abogado ang kahon sa mesa. Ang amoy ng luma at alikabok ay agad na kumalat sa hangin. Sinabi ni Tess na ibigay ko ito sa iyo kapag naging pinal na ang hatol kay Jose. Sa loob ng kahong ito ay ang tunay na dahilan kung bakit niya ipinamana sa iyo ang lahat ng ito. May isang lihim pa siyang hindi nasabi tungkol sa iyong tunay na pinagmulan, Maria. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kahon, ngunit tila may isang puwersang pumipigil sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok sa pintuan ng isang nakaraang hindi niya kailanman inakalang magkakaroon ng koneksyon sa pamilya ni Aling Tess. Sino nga ba talaga si Maria sa buhay ni Aling Tess bago pa man siya naging manugang? At anong katotohanan ang nakatago sa loob ng kahon na maaaring muling yumanig sa payapang buhay na kanyang itinayo? Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang naglalaho, nagiiwan ng isang mahabang anino sa gitna ng sala, habang ang kamay ni Maria ay dahan-dahang binubuksan ang takip ng kahon. Ang bawat simula ay hindi laging nagmumula sa isang buong piraso. Kung minsan, kailangang mabasag muna ang lahat upang makabuo ng isang mas matatag at mas magandang larawan ng buhay. Ang kaisipang ito ang dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Maria habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na binubuksan ng takip ng lumang kahon. Ang bawat kalansing ng metal na nagtatagpo ay tila isang mahinang bulong mula sa nakaraan. Sa loob ng kahon, hindi ginto o pilak ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang balot ng mga lumang litrato at isang sulat na may sulat kamay na kilalang kilala niya. Ang bawat kurit ng tinta ay tila nagtataglay ng boses ni Aling Tess. Sa isang litrato, nakita ni Maria ang dalawang batang babae na nakangiti sa gitna ng isang bukid, kahawak kamay at tila walang takot sa hinaharap. Ang isa ay si Aling Tess at ang isa naman ay isang babaeng may mga matang, katulad ng kay Maria. Nang basahin niya ang sulat, ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap na nagmumula sa kabilang buhay. Doon ay ipinagtapat ni Aling Tess ang isang lihim na matagal na niyang dinala sa kanyang libingan, na ang ina ni Maria ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at kapatid sa turing. Nang pumanaw ang ina ni Maria, ipinangako ni Aling Tess na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang batang iniwan nito. Maria, anak, ang basa ni Maria sa huling bahagi ng sulat, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel, dahilan upang bahagyang lumabo ang tinta. Hindi ka lamang naging manugang sa akin, ikaw ang anak na pinili ng puso ko
Ang lahat ng ibinigay ko sa'yo ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa karapatan mo bilang bahagi ng aking buhay. Patawarin mo ako kung naging huli ang lahat. Ngunit alam kong sa ilalim ng langit ng Batangas, matatagpuan mo ang iyong tunay na sarili. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pait sa puso ni Maria ay tuluyan ng natunaw. Ang kapatawaran ay hindi na naging isang obligasyon, kundi isang natural na daloy ng kanyang kaluluwa. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagtitiis at pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga hapdi na kanyang dinaanan. Tungkol naman kay Jose, ang galit niya ay napalitan na ng isang payapang paglimot. Ang lalaking naging anino ng kanyang dusa ay wala ng puwang sa liwanag ng kanyang kasalukuyan. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ang kapayapaan ay ibinigay na sa kanya ng lupang kanyang tinatayuan. Nakalipas ang ilang taon, ang sakahan ni Maria ay naging isang tanyag na taniman ng organikong kape sa buong Batangas. Ang bahay na dati ay isang pangarap lamang ay nakatayo na ngayon nang may dangal sa gitna ng bukid. Ang bawat silid nito ay puno ng halakhak ni Gabriel at ng bango ng sariwang luto. Wala nang amoy ng alak, wala nang tunog ng mga salitang nakakasugat. Ang katahimikan sa bahay ni Maria ay ang uri ng katahimikan na nagdadala ng ginhawa, hindi ng takot. Isang hapon, habang nakaupo si Maria sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagkukulay lila at ginto. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa lalim ng kapayapaang nararamdaman mo sa iyong pag-iisa. Natutunan niya na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga sakripisyong handa mong gawin para sa ikabubuti ng iba. Sa gitna ng dapit hapon, narinig ni Maria ang boses ni Gabriel na tinatawag siya para sa hapunan. Tumayo siya, inayos ang kanyang buhok, at hinarap ang pintuan ng kanyang tahanan nang may isang matamis na ngiti. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na manugang patungo sa isang malayang babae ay ganap na. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng balkonahe, ang huling sinag ng araw ay tumama sa maliit na itim na kwintas na nakasabit sa dingding. Ang susi na nagbukas, hindi lamang ng isang lupain, kundi ng isang pusong handa ng muling magmahal sa buhay. Ang lahat ay maayos na, ang lahat ay payapa na, at sa wakas, ang kwento ni Maria ay hindi na isang melodrama ng dusa, kundi isang awit ng tagumpay at walang hanggang pag-asa.